Ang lead ship naman ng Virginia-class submarines, ang USS Virginia, ay ang unang US Navy submarine na ganap na idinisenyo sa isang computer. Siya ay naihatid sa Navy noong 2004 ngunit wala itong gaanong oras upang i-enjoy ang kanyang bagong tahanan dahil makalipas lamang ang isang taon idineploy ito upang suportahan ang pandaigdigang digmaan laban sa terorismo. Ang Ayan, US mga utol, no? Kung napapansin ninyo, etong Amerika, sa lahat ng sigalot sa buong mundo, halos, hindi na natin, halos, sige, ay sila'y may kinalaman o sila'y nasasangkot sa Russia, Ukraine, sinusuporta nila Ukraine, etong sa Red Sea, nangyayari sa Red Sea, sa Israel, sangkot sila. Pati dito sa Taiwan, China, dito sa Pilipinas, sa South China Sea, lahat yan mga yan, sabay-sabay nilang kinasasangkutan ng Amerika. Bakit nga ba yan, mga utol? Ako sa aking palagay, dahil na rin sa mga pagbabasa ko, dahil pinananatili nila yung kanilang global influence. Okay? So yung mga sangkot na kanilang mga kaalyado hindi nila pwedeng bitawan ng basta-basta kasi mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Para sa mga updated sa mga nangyayari sa buong mundo, mga utol, alam na ninyong lahat na talagang ang tensyon lalong lumalala, no? Sa pagitan ng yung Russia-Ukraine, nag-threat na tong ng nuclear war itong North Korea, yung pangyayari sa Red Sea ay lumala na lumala. Siyempre, anhin mo pa itong nangyayari dito sa Indo-Pacific at partikular dito sa South China Sea, mga utol. So lahat ng mga bagay na yan, ang Amerika nasasangkot, no? O kasali. Bakit nga ba? So ito yung aalamin natin. Bakit nga ba hindi takot ang Amerika na makipaggera sa China? Mula ito sa Maharlika TV, pakisubscribe yan. Pakilike na rin yung video, mga utol, dahil napaka-importante po nito. I-like nyo na lang yung video. Game na! Ang China at US ang dalawang makapangyarihang bansa na nakabilanggo sa isang matinding tunggalian sa loob ng marami ng mga dekada at isa sa mga pinaka-kontrobersyal na isyo sa pagitan ng dalawa ay ang katayuan nito sa Taiwan na inaangkin ng China bilang sarili nitong teritoryo samantalang ang US ay sumusuporta naman sa pagiging demokrasya nito at nangako na ipagtanggol ang Taiwan mula sa anumang pagsalakay ng China. Ang isyong ito ay humantong sa isang magulong sitwasyon sa Taiwan Strait kung saan ang magkabilang panig ay inalerto ang kanilang puwersang militar at madalas na nagsasagawa ng mga pagsasanay. Ngunit bagaman malinaw ang geographical advantage ng China at pagkakaroon nito ng higit na populasyon kung ikukumpara sa Amerika, bakit hindi pa rin natatakot sa kanila ang US na makipaglaban para sa Taiwan? Welcome sa Maharlika TV. Sa video na ito ay titignan natin at ipapaliwanag kung bakit hindi natatakot ang US na labanan ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa mga oras na kung sakaling aatakihin ng China ang Taiwan, ang mga submarino ng US Navy ang maaring unang bumangga sa Chinese Invasion Force. Sa tulong ng mga ito, maaring mapabilis lamang na matatapos ang digmaan, maprotektahan ang soberanya ng Taiwan at humina ang global aspiration ng China. Ngunit dapat ding isaalang-alang ng US Navy na marami ang masasawi. Ayon sa mga war simulation na isinagawa ng Center for Strategic and International Studies sa Washington, bagaman ang isang American submarine fleet ay dadanas ng maraming masasawi laban sa Chinese Navy sa iba't ibang mga sitwasyon at ang US Undersea Force na kasalukuyang binubuo ng 53 nuclear-powered submarines ay malalagasan ng maraming iba't ibang mga sasakyang dagat at mga tauhan. Normal lamang ito at makukuha pa rin ng Amerika ang tagumpay kung isasaalang-alang ang malaking epekto nito sa kampanya sa Taiwan at ang pangmatagalang kakayahan sa nuclear deterrent. Ang mga submarino ay isang mataas na prioridad para sa US Navy. Handa silang mamuhunan dito ng bilyon-bilyong dolyar bawat unit na ang karamihan ay nagtataglay ng mga advanced na teknolohiya kung saan naging saksi ang karagatan kung gaano katindi ang mga submarinong ito. Ang US ay may tatlong pangunahing klase ng submarino. Una, kilala ito bilang SSBN Nuclear Powered at Nuclear Armed Submarine.
Kaya nitong lipulin ang buong lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Grabe. Ang pangalawa at pangatlo ay kilala naman bilang SSN at SSGN nuclear powered. Hindi ito armado ng nuklear ngunit maaari nitong hamunin ang mga submarino ng kaaway na sinusubukang pigilin ang mga SSBN sa pagpapakawala ng kanilang mga nuclear payload. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng mga submarinong ito ay ang Ohio class, Columbia class at ang Virginia class submarines. Ang Ohio class ay isang fleet ng nasa 18 nuclear powered submarine na nagsisilbing backbone ng US strategic deterrence and global strike capabilities. Grabe. Sila ang pinakamalaki at pinaka-advanced na mga submarino na binuo para sa US Navy at maaari silang magsagawa ng iba't ibang mga misyon mula sa paglulunsad ng mga ballistic missiles hanggang sa pag-deploy ng espesyal na mga puwersa. Ang $3.2 billion at 19,000 na toneladang sasakyang dagat na ito na mayroong top speed na 25 knots at walang limitasyong saklaw ang siyang nagdadala ng 70% na deployed nuclear arsenal ng Amerika. Kaya naman naturingan din ang mga submarinong ito na pinakamapangwasak na sistema ng armas na ginawa. Mayroong dalawang variant ang Ohio class submarines, ang ballistic missile wielding SSBN at ang guided missile wielding SSGN. Ang SSBN ay nagdadala ng 20 Trident II D5 submarine launched ballistic missile o SLBMS. Bawat isa ay mayroong hanggang sa 12 nuclear warheads. Ang Trident II D5 ay may saklaw na higit sa 7,000 miles at mayroong high accuracy na tumama sa mga target at stealth. Ang mga submarinong ito ay responsable para sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na presensya sa dagat at handang ilunsad ang kanilang mga missile bilang tugon sa isang nuclear attack sa US o sa mga kaalyado nito. Ito ay papaganahin ng Ohio class na may kakayahang sumisid sa lalim na higit sa 1,500 feet, manatiling nakalubog hanggang sa 90 days at mag-operate sa loob ng 15 years nang walang refueling. Grabe mga utol, no? Yung submarino pa lang ang dinidiscuss na weapon ng Amerika. Doon pa lang ay parang kaya nang tapusin to. Grabe, no? Kahit hindi natin naiintindihan gaano yung mga armaments, yung mga weapons na kayang bitbitin o kayang yung mga damage na kayang ibigay nitong mga submarino nito, alam natin na napakalakas. Okay? At palagay ko, sila ang pinaka most advanced na meron yan, no? Ang Amerika. So, hindi na natin kailangan ikumpara kung anong merong kagamitan itong China sa United States kasi sa budget pa lang ng kanilang military, mga utol, magkakaiba na. Kasi ang budget talaga ng United States of America pagdating sa kanilang military ay sobra-sobra. Sa halos buong yung top 10, number 1 sila, and yung lahat ng budget ng nasa top 10 na yun na hindi nakasali, lagpas pa sila doon sa budget nun kahit pinagsama-sama. So ganung, syempre, no wonder sila na pinakamalakas itong United States of America kasi nga napakarami ng budget nila pagdating sa military. Okay? Tuloy muna natin at check natin mamaya yung iba pang detalye na may kinalaman sa ating featured video. Ang SSBN ay pinangalan sa mga estado ng US tulad ng Ohio, Tennessee at Wyoming. Ang SSGN ay na-convert mula sa unang 4 na SSBN na ginawa upang dalhin ang mas lumang Trident I C4 SLBMS. Ang SSGN ay binago upang magdala ng 154 Tomahawk cruise missile sa halip na SLBMS, pati na ang Special Operation Forces and Equipment. Maaring umatake ang mga Tomahawk missile sa mga land target o sa dagat na mayroong conventional o nuclear na mga warhead. Ang SSGN ay maaari ring suportahan ang mga patagong misyon tulad ng reconnaissance, surveillance at infiltration. Ang SSGN ay pinangalan sa mga rehiyon ng US gaya ng Florida, Georgia at Michigan. Ang Ohio class ay nakomisyon noong 1981 para sa isang mahigit 40 years na pagserbisyo na magtatapos sa 2030 at papalitan ng bagong Columbia class SSBNS. Ang Columbia class na mayroong katulad ang laki sa Ohio na kayang mag-accommodate ng hanggang sa 155 na mga crew ay isang bagong klase ng 12 SSBNS na itinatayo upang palitan ang 14 na Ohio class SNBNS sa serbisyo. Kapag natapos na ang mga ito, ang mga submarinong ito ang magiging pinakamalaki at pinaka-advanced na mga submarino na ginawa ng US at magsisilbing pundasyon ng US Strategic Nuclear Deterrence Triad sa darating na mga dekada. Ang bawat submarino ng Columbia class ay may displacement na 21 tonelada at top speed na 20 knots. Papaganahin ito ng isang nuclear reactor na maaring tumagal ng 40 taon sa serbisyo nang hindi nagre-refuel. Ang submarine class na ito ay nilagyan ng pinakamalaking bersyon ng Virginia class sonar system at isang pump jet propulsor para mapahusay ang stealth at maneuverability kumpara sa kanyang predecessor. Ang Columbia class submarines ay magdadala ng 16 na Trident II D5 SLBMS at bawat isa ay may 12 nuclear warhead.
Ang Virginia class ay isa namang klase ng 2.8 hanggang sa 4.3 billion na nuclear-powered cruise missile fast attack submarine ng United States Navy. Ito ang pinakabagong Navy submarine class sa serbisyo at maaring pinakabagong stealth intelligence gathering at weapon system technology. Ang mga Virginia-class submarine ay dinisenyo para sa malawak na hanay ng open sea at mga misyon sa baybayin, kabilang ang anti-submarine warfare at intelligence gathering operation. Ang lead ship naman ng Virginia-class submarines, ang USS Virginia, ay ang unang US Navy submarine na ganap na idinisenyo sa isang computer. Siya ay naihatid sa Navy noong 2004 ngunit wala itong gaanong oras upang i-enjoy ang kanyang bagong tahanan dahil makalipas lamang ang isang taon idineploy ito upang suportahan ang pandaigdigang digmaan laban sa terorismo. Ang Yung US mga utol, no? Kung napapansin ninyo, etong Amerika, sa lahat ng sigalot sa buong mundo, halos, hindi na natin, halos, sige, ay sila'y may kinalaman o sila'y nasasangkot sa Russia, Ukraine, sinusuporta nila Ukraine, etong sa Red Sea, nangyayari sa Red Sea, sa Israel, sangkot sila. Pati dito sa Taiwan, China, dito sa Pilipinas, sa South China Sea, lahat yan mga yan, sabay-sabay nilang kinasasangkutan ng Amerika. Bakit nga ba yan, mga utol? Ako sa aking palagay, dahil na rin sa mga pagbabasa ko, dahil pinananatili nila yung kanilang global influence. Okay? So yung mga sangkot na kanilang mga alyado hindi nila pwedeng bitawan ng basta-basta kasi mangyayari, wala nang maniniwala sa kanila. Kunyari, pinabayaan nila itong Ukraine. So sasabihin rin ng mga kaalyado nilang bansa na yung Ukraine nga pinabayaan mo sa ng Russia Parang ganon. So masisira sila. So may imahe itong United States of America na ipinapakita sa mga kaalyadong bansa, and that's the reason why kung bakit hanggang ngayon sila yung pinakamalakas na bansa. Diba? Bukod pa syempre yung global influence nga. So napakalakas ng alyansa niya sa buong mundo o impluensya. So ito yung number one example kung bakit, mga utol, itong NATO. So itong NATO yung North Atlantic Treaty Organization, mga utol, na itinatag after ng World War II. So nagsimula ito 12 countries, no? So including France, United Kingdom, and syempre United States of America. And then eventually hanggang ngayon 31 na sila at malapit na maging 32 na bansa, mga utol, ang miyembro ng NATO. At ang NATO po ay isang military alliance po yan. Okay? Political and military alliance. So 32 na bansa na ito. So, kaya lang, eto matindi, mga utol, no? Ayan, no? Mula sa Reuters. NATO to hold biggest drills since Cold War with 90,000 troops. Ibig sabihin talaga, yung banta ng gera nandyan na. Kaya kumikilos na itong pinakamalaking military organization sa buong mundo. Naghahanda na po sila. Okay, yung pang-32 na bansa ay Sweden, kung hindi ako nagkakamali. So sasali na rin sa NATO ang Sweden. So yan po, yan pa lang, mga utol. Kung kahit magsanib-sanib, palagay ko itong Russia, itong North Korea, itong China, wala silang magagawa. Ngunit, hindi natin masasabi na walang damage na may pupukol itong Russia, itong China, North Korea. Napakarami rin dahil may mga nuclear weapon at marami ring advanced weaponry yan. Ang ibig ko sabihin, matatalo sila. Pero yung damage na kayang ibigay ng tatlong bansa na yun, China, Russia, North Korea, kung sakali magkakampi-kampihan, malaki rin epekto. Kumbaga marami rin talagang masasawing individual. Kaya hanggat maaari, palagay ko itong United States of America at kasama ng kapulungan ng buong NATO pinipigilan, magpapakita na kami ng puwersa para kayo'y matauhan na hindi nyo na ituloy na maggera tayo kasi wala namang kayong laban. Matatalo lang kayo. So ginagawa nga yung mga simulation, mga utol, no? May mga ginagawa sila yung computerized, no? Na na pag-atake na gera. So ginagawa yan. May mga nilabas na, 'di ba? Gagawin nila, computerized lang, atake ng US, atake ng China. So talaga natatalo palagi ang China. So yun, isa yan. Tsaka ito number one na reason kung bakit ubod ng lakas ng Amerika. Okay, so anong masasabi nyo dyan, mga utol?
Pa-comment na lang, ituloy na natin. So, pero ayun nga, ang iniiwasan dito yung damage na magagawa ng mga kapag nagkaroon ng World War III. Ano kaya ang damage? Baka kalahati ng populasyon ng buong mundo ay malipol. Tapos yung mga yung ekonomiya talagang magko-collapse sa buong mundo yan, hindi lang sa isa. Hindi lang sa isang bansa, hindi lamang China, lahat po ay apektado. Syempre yung trade mawawala, masisira ang kabuhayan, napakadami. Kaya hanggat maaari, palagay ko gusto talaga nilang pag-usapan. Ngunit kapag nandyan na at hindi na mapipigilan, anong gagawin natin o anong magagawa nila? So anong masasabi nyo sa napipintong gera? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. USS Virginia at ang kanyang mga kasama ay may top speed na 25 knots kapag nasa ibabaw at 35 knots naman kapag nakalubog. Ang kahanga-hangang mobility na ito ay dahil sa isang General Electric S9G nuclear reactor propulsion system na maaring tumakbo ng higit sa 30 taon sa isang pagkakataon ng hindi nagre-refuel. Bukod pa sa bagong propulsion system, mayroon ding ilang innovation ng Virginia class na hindi nakikita sa mga nakaraang submarine class ng US o anumang klase ng submarino sa buong mundo. Ang mga innovation na ito ay kinabibilangan ng pinag-isang modular mast kung saan ang lahat ng mast ay nagbabahagi ng isang karaniwang disenyo na nagbibigay daan sa mga ito na mailagay ng magkasama sa isang pinagsamang sistema para sa housing, pagtatayo at pagsuporta sa karamihang mga advanced na mga mast-mounted antenna at sensor na iniaalok ng US gaya ng malaking U-shape aperture bow sonar, lightweight wide aperture array sa port at starboard flanks, isang TB29 tow passive array para sa rearward detection at marami pang iba. Lahat ng mga feature na ito ay nagre-resulta sa isang komprehensibo at effective sensing of the environment na nagbibigay sa mga submarino ng isang first sense, first kill advantage sa mga kalaban. Bawat isang Virginia-class submarine ay armado ng 65 mga missile at torpedo, kabilang ang UGM-84 sub-Harpoon missile, ang innovative anti-ship and land attack dual-purpose Tomahawk, at ang Mark 48 Advanced Capability Heavyweight Guided Torpedoes. Ayon sa open source budget documents, ang mga submarino ng Virginia class ay maaring ang unang mga submarino na gumamit ng mataas na enerhiya na 300 hanggang sa 500 kilowatt laser weapons. Ang mga submarinong ito na puno ng top-notch American technologies ang siyang makakatapat ng China. At habang ang American subs ay tila halos invincible, ang China ay isa sa ilang mga bansa na may pagkakataong labanan ang mga ito dahil sa kanilang pagkakaroon din ng ilang kahanga-hangang puwersa ng submarine. Ang China ang isa sa mga bansang mayroong napakalakas na submarine fleet sa mundo. Isang mahalagang bahagi ang submarine power ng kanilang modernisasyon at pagpapalawak ng Navy na naglalayong hamunin ang US Navy supremacy sa rehiyon ng Indo-Pacific at protektahan ang mga interes at soberanya ng China. Parehong mayroong nuclear-powered submarine fleet at isang malakas na diesel-electric submarine fleet ang China na patuloy na pinapabuti at dinadagdagan gamit ang mga bagong disenyo at teknolohiya. Ang fleet kasama ang 6 nilang SSBN na armado ng nuclear-capable JL-2 SLBMS, 6 na SNNS armado ng torpedoes at conventional missile at 46 na SSK na mga diesel-powered attack submarines na ginagamit para sa coastal defense, anti-submarine warfare at special operations. Hindi pa nakontento ang China sa mga submarinong ito. Bumuo pa sila ng mga bagong klase ng mga submarino na magpapalakas pa sa kakayahan ng kanilang Navy at hamunin ang US gamit ang mga bagong klase ng mga submarinong ito na kinabibilangan ng Type 096 SSBN na inaasahang magdadala ng JL-3 SLBM. Mas long range at mas mayroong accurate na mga missile na maaring matarget ang continental US mula sa South China Sea. Ito ay magbibigay sa China ng second strike capability at isang mapagkakatiwalaang nuclear deterrent laban sa US. Ang kanila namang Type 095 SSN na inaasahang mayroong mas pina-improve na stealth, bilis, tibay at firepower at pati na rin ang pagtataglay ng vertical launch tubes para sa mga cruise missile ay gagawin itong mas versatile at capable ang China na magsagawa ng anti-ship, anti-submarine at land attack na mga misyon. Ang kanila namang Type 039B SSK ay inaasahang mayroong feature na air-independent propulsion technology. Nagpapahintulot ito sa mga submarino upang gumana sa ilalim ng tubig para sa mas mahabang panahon ng hindi umaahon. Nagagawa nitong mas stealthy at survivable ang SSK ng China, lalo na sa shallow waters. Ang mga submarine fleet ng China at US ay walang duda na nakakapagsagawa ang mga ito ng anumang misyon na itinalaga sa kanila o maging kahit ang paglipol sa mga rehiyon o kontrahin ang mga puwersa ng kaaway. Kaya naman kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang superpower na ito dahil sa Taiwan, walang dudang magiging isa ito sa napakatindi kung kaya't dapat magpatuloy pa rin ang kapayapaan upang hindi ito mangyari. Tama. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Ayan mga utol, no?
Gaya nga nasabi ko kanino, hindi ibig sabihin na no match, hindi makakapag-create ng damage. Kaya nga hanggat maaari, kumbaga, inilalaan sa diplomasya itong mga iringan na nangyayari, yung mga dispute na nangyayari sa mga makakapangyarihang bansa. Kasi pag nagsimula yan, nagbirahan yan, hindi na yan titigil. Hindi na yan titigil, mga utol. Tapos magdo-domino effect yan, magiging world war yan. Kaya nga nung pinakita ko kanina, na NATO ngayon ay nagre-ready na. Para mag-ready, yung pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo. Isipin mo, 32 na bansa o 31 na lang na bansa. Doon yung pinakamalalakas na bansa ay halos nasa kanila. Talagang ibang klase mangyayari dyan, mga utol. Treaty organization yan, di ba? Talagang magkakampihan yan. So, hindi, no match to mga ilang bansa na to, ngunit, anong kaya ring ibigay na pukol na bato nitong China, ng Russia, ng North Korea. Malaki rin ang magiging pinsala ang kaya nilang ibigay. Gaya nga na sabi ko, baka kalahati ng tao sa mundo ay malipol o baka hindi lang. Diba mga utol? So nakakatakot talaga yan na mangyari. At sana ay mapigilan pa. Sana ay mawala tong almahan nila, tumigil, magkasundo, mauwi sa kapayapaan. So ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang ang inyong mga opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutang maglagay ng inyong opinion at komento.